Jesus departed from there and came to his native place accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph, and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place, and among his own kin, and in his own house." So Jesus was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning there, everyone. Sometimes rejection is very difficult to handle. Rejection is very difficult to handle. Halimbawa po, paano kaya ang taong kilala mo o taong malapit sa'yo, i-take for granted ka? Ano kayang mararamdaman mo? Masakit, di ba? Napakasakit, Kuya Eddie. Paano kaya kung ang taong hindi ka naman talaga kilala, o sabihin natin wala naman talagang alam tungkol sa'yo, o hindi naman talaga alam ang buong istorya o kwento, bigla-bigla ka na lamang i-reject ng taong yon, o sabihin tamong i-misjudge ng taong yon, ano kayang mararamdaman mo? Masakit. Rejection is always painful, yes. Rejection is always painful, and in our gospel for this Sunday, we are ushered into the phenomenology of rejection. Forget about the word phenomenology. Google it later. Rejection, you know it. You had it, and we are having it. Marahil lahat po tayo, no? Marahil lahat tayo, nakaranas na tayo o naranasan na po natin na tanggihan tayo ng iba. O kaya naman yung ibale wala ka, ipagwalang bahala ka. Wari po putang may reject ka, feeling mo at nakakingkaro ka tao. Kapag ka ni-reject ka, tila ba wala kang saysay, wala kang kwenta. Kapag ka ni-reject ka, tila ba parang etchepuera ka. O kaya naman tang panugse ka, kasi may reject ka. Tingyanda ka, puri nang sabihan ng kaisipan mo, naning mali ka na ako, naning kulang ka na ako, wala may kakarapat dapat rugo. Ngayong panahong ito, yung mga kabataan, may tawag sila dyan. Kapag ka-echepuera ka, wala kang kwenta, o palamat nakakangkarok, karingaliwang tao. Sa panahon nating ngayon, may tawag ang mga kabataan dyan, bashing and bullying. Bashing and bullying. Alam po ninyo, for such a long time, noon, halimbawa may iniirog ang isang tao. May mahal ang isang tao. Pero siya, hindi siya mahal ng taong mahal niya. Ni-reject siya. Nanay nga ustakan nita? Busted. May busted ka. Nata mo. You were jilted. Question. What do you do potang may busted ka? Or how do you deal with this rejection? Yun bang tila ba tinanggihan ka? Binale wala ka? A human, the God Jesus is, kahit pa man din po si Jesus sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito, ni-reject siya, di ba? And accurately, by His own people. Ni-reject si Jesus, tinanggihan si Jesus. Inyapin po mas masakit kaya.
Kasi kilala siya, mga kababayan niya, ang tumanggi, hindi naniwala sa kanya. Hindi ina-expect kasi ni Jesus na magiging ganon ang trato, ang tingin sa kanya ng mga kababayan niya. Bakit hindi po ninyo pansinin? Pansinin ninyo. To be rejected by someone you do not know, okay lang. Di ba? Kasi hindi mo naman ako kilala, hindi rin kita kilala. Okay lang kahit i-reject mo ko. But, to be rejected by someone you thought you know you so well, that hurts. Masakit po ito. Ganyan na ganyan yung naging trato kay Jesus o naranasan ni Jesus sa mga kababayan niya. Tinanggihan siya. Bakit? Kasi po daburing paniwalan na iyak anak nining Diyos. Hindi ka anak ng Diyos, kilala kita. Isang karpentero ka lang. Kilala namin ang mga kapatid mo. Kilala namin ang mga kamag-anak mo. Alam namin kung sino ka, kung ano ka. Hindi nila kayang paniwalaan na ang nagsasalitang ito, si Jesus sa kanila, ay anak ng Diyos. Hindi. Kaya hindi lamang po siya basta-basta tinanggihan. Siya rin po ay pinagchismisan. Siya rin po ay siniraan. Minarites nga naman. Nga na po ning kay katamong mipa sa Ebanghelyo, mas buri kay king amanong siswan, king kapampangan May kuya ka yung ginu, nga naging kapampangan, king misal kapampangan. May kuya ka yung ginu, at linyo'y butya kano ka rin makapadurot, makapaligid, abalen, ban kano kanita karela, makapanaralya mo naman. Question, why did the Lord do that? Why did Jesus do that? Kasi po mismo ang kababayan niya, hindi siya matanggap-tanggap. Kasi naghanap siya ng mga taong tatanggap sa kanya. Kasi mismo mga kababayan niya na ina-expect niyang yung magiging trato sa kanya, tingin sa kanya, hindi iba, pero naging iba. Kaya naging gulat ni Jesus ang ginawa niya, umalis siya. At naghanap siya ng mga taong makikinig at tatanggap sa kanya. My dear friends, face-to-face with rejection, dalawa po ang ipinapaabot ni Jesus sa ating lahat ngayon sa ating ebanghelyo. Face-to-face with rejection, dalawang bagay ang ipinapaabot sa ating lahat ng ebanghelyo ngayong linggong ito. Number one is, go away. May pamiliting sarili mo karing taong nakapuri. Ang yang nanggawan mo, nakapuri. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa mga taong hindi naniniwala sa iyo. Why? Because you will just be frustrated. At huwag mo ring ipaliwanag ang sarili mo sa iba dahil mahirap maging tama sa mata ng mga taong puro mali ang kanilang nakikita. Sa madaling salita, hindi ka magiging mabuting tao sa mata ng mga taong hindi ka gusto at ayaw sa iyo. So go away. Aalis lang po ako, Father. O kung talagang hindi ka matanggap, ipagdasal mo na lamang sila. Ang Diyos ng bahala sa inyo. Kailanman hindi ka magiging mabuting tao sa mata ng mga taong hindi ka gusto. Sa mata ng mga taong ayaw na ayaw sa iyo kahit anong gawin mo. So go away. Number one, may pamiliting sarili mo. Secondly, number two is keep doing what you are doing. Keep doing what you are doing. Ganyan po ang ginawa ni Jesus Marahil, ang naging pag-iisip ni Jesus o yung pamamaraan niya, yung hindi na siya matanggap ng mga kababayan niya, sige, okay lang sa akin. Pero hindi nagpa-apekto si Jesus sa kanila. Tinuloy lang lamang niya yung mabuting ginagawa niya, yung mission niya. You know what, my dear friends? The painful feeling of rejection is just a feeling. Damdamin lang yan. May mas higit dyan. At ano ang mas higit dyan? Yung tinatawag po nating commitment. Commitment. Ibig sabihin, binibigay mo ang sarili mo, ang panahon mo, ang oras mo dito. Commitment, ibig sabihin, pagtatalaga. Yun bang talagang talaga? Nakakabilib po si Jesus sa ating ebanghelyo. No? Hindi po niya enopekyabaran ding kabalenda. At hindi po siya nagpa-apekto sa kanila. Oo nga naman, tama nga naman yon.
O ba't pinamanpatasan mo la ring taong lalawe malatike kanungi katina kulna ka? O ba't pinamanpakyabaran mo la o patulan mo la ring taong inglawe dake ka mapaba, ngining i kamatas na ka? O ba't pinamanpakyabaran mo la ring taong mangutsake ka, pero king tutulano mga sasaw ke ka? Nakakalungkot man pong sabihin sa inyo, may mga ganyang klaseng tao. May mga ganyang tao. Hindi natin maiiwasan ang mga ganyang tao. Yun bang masaya sila kapag ka malungkot ka? O kaya naman masaya sila kapag ka naghihirap ka. Pero nalulungkot sila kapag ka tumataas yung antas mo sa buhay. How sad naman their life. Bakit? Kasi gusto nila sila lang yung masaya. Kasi gusto nila sila lang yung may buhay na maginhawa. Mahirap ang ma-reject ng iba. Mahirap po yung tanggihan ka o ibale wala ka. Magtatanong lang po ako sa inyo, sa ating mga mananampalatayang Katoliko, sa ating mga Kristiyano. Ikaw kaya naniniwala sa Diyos? Ikaw kaya nananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Ilang beses ka nang humiling sa Kanya? Tayo kayang naniniwala, nagtitiwala, sumasampalataya sa Diyos, ilang beses na kaya tayong humiling sa Kanya? At ilang beses na din kaya na itong hinihiling natin sa Kanya, itong hinihingi natin sa Kanya, tila ba nire-reject niya tayo sa mga dasal natin? Kaya mong malambat na po, matagal ko na pong hinihiling ito. Ang tanong, ipinagkakaloob ba niya? Ang sagot po, nga. Wala. But the question here is, pero bakit nagsisimba ka pa rin? Bakit nagdarasal ka pa rin? Hindi naman pala niya pinagkakaloob yung mga hinihiling mo sa Kanya. Bakit naniniwala at nagtitiwala ka pa rin sa Kanya? One reason answers it all. And we call it love. Kasi mahal mo ang Diyos. Kaya naniniwala ka pa rin sa Kanya, kaya't nagtitiwala ka pa rin sa Kanya, kaya't nagdarasal ka pa rin sa Kanya, kaya't parati ka pa rin, palagi ka pa rin nagsisimba. Inya nanuman, ing pamananggi na kaya kang gagawa na, karingadwan mo kaya, remember, it is not because God does not like you or hate you, but it is because God, His love is mysterious. His love is mysterious. And there is a reason to it all. Paalala lang po sa ating lahat. Kung ang ibang tao, maliit ang tingin nila sa atin, don't worry. Malaki ang tingin sa iyo ng Diyos. Kung sa ibang tao, mababa tayo, don't worry. Mataas ang tingin sa iyo ng Diyos. Kung sa mata ng ibang tao, laging ikaw ang mali, don't worry. Ang Diyos ang laging mong kakampi. Ang ganda po ng second reading natin. Hihiramin ko lang. Putputan ko po. Ready nga mano ng San Pablo king second reading tam. Andaman ko lang. Putputan ko lang ready nga mano ng San Pablo. Sabi po ng ating second reading, for when I am weak, it is then that I am strong. Kapag ka nararamdaman mong mahinang-mahina ka, sana doon ka lalong manampalataya sa Diyos upang maramdaman mo ang ganap na kalakasan mo. At siya lamang ang makakapagbigay nito. Rejection, yes. Painful, it is. But it is little compared to the greatness that you can embrace. And that is God and love. Amen? Amen. Please all rise.